Nanay, nanay, bili na po kayo ng sampagita. Sabi ng 10 taong gulang na batang si Carlo. Ay nako, kanina mo pa ako pinipilit na bumili niyang sampagita mo. Tantanan mo na nga ako, hindi nga ako bibili. Sabi naman ng matandang babaeng mataray. Kahit isa lang po, nanay. Kailangan ko lang pong maubos itong paninda kong sampagita dahil ipambibili pa po namin ito ng nanay ko ng ulam mamayang gabi. Huwag mo nga akong tawaging nanay dahil wala naman akong anak na pinababayaan lang sa kalsada. Kung ako sa'yo, ay iba na lang ang istorbohin mo. Sabi ng matandang babae at saka ito tinantana ni Carlo. Huminto na sa kakasunod si Carlo sa matandang babae at malungkot na nagbuntong hininga. 50 pirasong sampagita pa ang kailangan niyang maubos ngayong gabing ito. Carlo? Carlo! Sigaw ng kanyang ina mula sa malayo. Nakita niya ang ina na tila hinahanap siya kaya naman kaagad siyang nagtagos sa isang likod ng isang nakaparadang kotse. Nilapitan siya ng kapwa-bata na nagtitinda rin ng mga sampagita. Carlo, hinahanap ka ata ng nanay mo. Sabi ng batang si Elaine. Psst, huwag kang maingay. Bakit ka ba kasi nagtatago, Carlo? Papaluin kasi ako ni mama kapag nakita niya akong nagtitinda ng sampagita. Paliwanag ni Carlo sa kanyang aksyon. Bakit kanya papaluin? Maganda naman ang ginagawa mo. Di ba nga para sa kanya itong ginagawa mo? Oo nga, pero hindi kasi niya ako pinapayagan na magtrabaho dahil delikadong araw. Huwag mong sasabihin nagtitinda ako ha. Sumilip sila at nakita nilang kausap ng ina ni Carlo na si Sofia ang isang bata pa na si Steven. Naku patay, mukhang pinagtatanungan niya si Steven. Siguradong sasabihin ni Steven ang totoo. Akin na lang yan sa pagita mo. Ako na lang ang magbibenta. Suwestyon naman ni Elaine. Hindi pwede dahil 5 piraso pa lang ang nabibenta ko. 20 pesos lang ang sa akin doon. Kahit nga sardinas, hindi nun mabibili eh. Sabi naman ni Carlo. Paano yan? Siguradong pagagalitan ka ng mama mo. Huwag mo masyadong galitin ang mama mo. Alam mo namang may sakit siya, hindi ba? Baka dahil sa kakaisip sa'yo, biglang lumala ang sakit niya. Sabi ni Elaine. Nang sabihin iyon ng bata ay dito lang napagtanto ni Carlo na may punto nga ang sinasabi nito sa kanya. Dahil noon ay sumuko na lamang siya. Sa huli ay ibinigay niya na lamang ang sampagita kay Elaine at inuwi ang 20 pesos. Matapos ay lumabas siya mula sa pagtatago at nilapitan ang inang nakangiti na tila ba wala siyang ginawang kasalanan. Bagamat oot, wala naman talaga siyang ginawang kasalanan ay hindi naman ganoon ang point of view ng kanyang ina. Para sa kanyang ina ay isang pagkakamali ang pagsuway sa utos niya. Maraming beses kasi siyang sinabihan ng ina na wag magtitinda ng mga sampagita sa kalsada. Ito ay dahil mapanganib na sa panahon ngayon, kaliwat kanan na ang mga kaso ng abduction ng mga bata. Maliban doon ay sadyang delikado lamang talaga ang maglako ng sampagita sa kalsada dahil maaari kang maaksidente anumang oras. Mama, bakit niyo po ako hinahanap? Nakangiti niyang tanong. Carlo, nagtinda ka na naman ng sampagita? Opo, mama, pero saglit lang naman po yun. May babayaran po kasi kami sa school kaya nagtinda po ako. Paliwanag ni Carlo. Si Sofia, kahit na may galit sa anak, ay hindi niya magawang palakihin ang galit na iyon dahil alam niyang siya lang naman ang iniisip ng anak. Anak, sinabi ko naman sa'yo na kung may kailangan ka sa school, sabihan mo ako. Dahil bibigyan naman kita. Hindi yung magtatrabaho ka. Delikado sa panahon ngayon at saka ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Pabaya akong ina, ganun. Carlo, kahit ako naiinis ako sa mga magulang na pinababayaan ng mga anak nila sa kalsada tapos ikaw, hindi na naituloy pa ni Sofia dahil nakukonsumisyon na siya. Mabuti pa, umuwi na tayo. Sabi ni Sofia at hinawakan sa kamay si Carlo at nagsimula na silang maglakad pa uwi. Pasensya na po mama. Alam ko po kasing kulang ang kinikita niyo sa pag-e-extra niyo sa pagmamanicure at paglalabada. Gusto ko lang po makatulong. Marami po kasi tayong bayarin at may maintenance pa po kayong gamot. Naaawa rin po ako sa inyo. Promise po mama, hindi naman po ako maaaksidente sa gilid ng kalsada. Mag-iingat po ako. Anak,
Gusto kong mag-aral ka ng mabuti. Kung gusto mo akong maging masaya, kung ganun, sundin mo ang mga pinag-uutos ko. Wala namang magulang na uutusan ang kanilang anak ng bagay na makasasama para sa kanila. Ganun po ba? Sorry po mama, wag na po sana kayong ma-stress dahil baka po lumala ang sakit nyo. Ayoko pong iwan nyo ako. Hindi ako mamamatay anak. Hindi ako papayag na mamatay. Kailangan mo munang makapagtapos ng kolehiyo bago ako mamatay, naiintindihan mo. Mama, kailangan niyo pa pong makitang gumraduate ng college ang mga magiging apo niyo. Ikaw talaga. Saka mo muna isipin ang pag-graduate ng mga anak mo. Sariling graduation mo muna ang isipin mo. Matapos ay nagsimulang magtatalon-talon si Carlo habang naglalakad, tanda ng kanyang kasiyahan. Nang sila ay umuwi, ay pinagsaluhan na nila ang kanilang hapunan. Kanin at may ulam itong isang lata ng sardinas. Kahit na ito lamang ang ulam nila, ay masaya na sila rito at pinasasalamatan na nila ang Panginoon. Gayunman, ay hindi maiwasang malungkot ni Sofia sapagkat hindi niya magawang mapakain ng malusog na pagkain na ang kanyang nag-iisang anak. Anak, pasensya na kung palagi na lang mga dilata at noodles ang ulam natin ha. Dapat masasarap at malulusog na pagkain ang kinakain mo para maging matatag ang immune system mo. Pero wala akong ibang pinapakain sa'yo kung hindi mga gantong pagkain. Ayos lang po mama. Basta kasama ko po kayo sa pagkain, wala pong problema yun sa akin. At saka masarap naman po ang sardinas. Salamat anak, dahil napakabait mo. Kahit medyo pasaway ka, pero palagi mong ipinaparamdam sa akin ang walang kapantay na pagmamahal. Huwag ka sana magbabago anak ha. I mean, baguhin mo yung pagiging pasaway mo, pero huwag ka magbabago sa pagiging isang mabuting anak. Mama, kailan po kayo mag-aasawa? Halos mabilaukan si Sofia sa tanong ni Carlo. Anak, ano ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Sabi naman ni Sofia. Pero seryoso po ako mama. Gusto ko po kayong maging masaya kasi alam ko pong malungkot kayo dahil wala po kayong kayakap sa gabi. Ikaw talagang bata ka. Saan mo naman nakukuha yung mga ganyang ideya? Masaya na ako kahit ikaw lang ang kayakap ko sa gabi. Promise po mama, ayos lang po sa akin na mag-asawa po kayo. Para naman po, mayroon kayong katuwang sa buhay, malungkot din po kayong mag-isa. Sabi naman ni Carlo. Anong mag-isa? Hindi naman ako mag-isa, kasama kaya kita. Basta mama, kapag gusto niyo pong mag-asawa, huwag niyo po akong isipin ha. Ayos lang po sa akin. Basta yung mabait po at saka hindi nananakit. Kasi hindi po ako papayag kapag sinaktan ka ng lalaking pakakasalan mo. Nahihiya na si Sofia. Ay nako, huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan. Mabuti pa ay kumain na lang tayo. Kinabukasan ay binibihisan na ni Sofia si Carlo dahil papasok na ito sa eskwela. Magkano ulit ang kailangan mo sa school? Tanong ni Sofia. May babayaran po kaming 50 pesos mama pero may 20 pesos na po ako rito. Yung kinita ko po sa pagtitinda ng sampagita. Ganun ba? Kung ganun ay ito ang 30 pesos. Kung ano man yung babayaran mo sa school, bayaran mo ha. Bili naman ni Sofia. Opo mama, sabi po ni teacher, mataas daw ang grade kapag nag-ambagan kami. Sira na kasi yung electric fan sa classroom namin, sobrang init kaya. Ganun ba? Para naman pala sa ikabubuti nyo yan. Mabuti na iyon at para hindi kayo ma-stroke doon. Kababata nyo pa. Sabi ni Sofia habang inilalagay ang mga gamit ni Carlo sa loob ng backpack ni Carlo na noon ay suot na niya. Ayan, okay na. Mag-iingat ka ha. Huwag na huwag kang sasama sa kung kani-kaninong hindi mo kilala. Sa panahon ngayon, kahit kilala mo pa, hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan. Basta kapag may nagyaya sa'yo na magpunta sa kung saan-saan, huwag kang sasama ha. Opo mama, kayo rin po mag-iingatin po kayo rito. At umubo ng 3 beses si Sofia. Tinakpan pa ni Sofia ang kanyang bibig upang hindi lumipad sa kung saan-saan ang mga bakterya. Ayos na po ba kayo mama? Uminom na po ba kayo ng gamot? Tanong naman ni Carlo. Uminom na ako ng gamot anak. Sige na, umalis ka na at baka malate ka pa. Naiwan sa bahay si Sofia. Tinignan niya ang kanyang drawer kung may natitira pa ba siyang gamot doon. Ngunit wala na, ubos na ang mga gamot niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Si Sofia kasi ay may asthma at kailangan niya ng maintenance.
Kung hindi niya ma-maintain ang pag-inom ng gamot ay nahihirapan siyang huminga na minsan ay dahilan upang mawalan siya ng malay. Noong huling beses na inatake siya ng asma ay nagtitinda siya ng balot sa gabi. Mabuti na lamang at sinagot ng barangay ang pinang-ospital niya noon. Bandang 12:00 ng tanghali ay dumating na mula sa eskwela si Carlo. Kasabay nito ay ang pagdating ng may-ari ng kanilang nirerentahang kwarto. Nasaan ang bayad niyo sa upa? Hindi pa kayo nakakapagbayad noong nakaraang buwan kaya dapat ay halagang 2 buwan na ang ibabayad mo ngayon. 5,000 lahat ang kailangan mong bayaran ngayon. Sabi ni Mayan. Ate Mayan, baka ho pwedeng sa susunod na araw na lang kasi kailangan ko pong bumili ng mga gamot ko. Alam niyo naman po may asma ako, hindi ba? Naku Sofia, alam kong may asma ka. Pero kailangan din naman namin ng pera. Hindi lang ikaw ang nangangailangan ng pera. Sumabat naman si Carlo na kararating lang. Sige na po Ate Mayan, sa susunod na araw na lang po dahil wala pa pong pera si Mama. Carlo, nandyan ka na pala. Sabi naman ni Sofia. Opo Mama, kararating ko lang po. Sofia, sana'y maintindihan niyo ako. Marami rin kami mga bayarin sa bahay. Inaasahan namin ngayon yung bayad mo sa upa. Promise po Ate Mayan, mababayaran ko na po talaga yun sa susunod na araw. Saan ka naman maghahanap ng pambabayad po? Sa ngayon po, wala pa po eh. Kaya bigyan niyo po ako ng oras para po makautang ako sa mga kakilala ko o sa mga kamag-anak ko po. Ay nako, sige na nga. Wala naman ako magagawa. Basta kapag hindi pa kayo nakapagbayad sa susunod na araw, pasensyahan na tayo. Pero kailangan niyo nang umalis. Sana'y maintindihan niyo ang posisyon ko. Ani ni Mayan. Salamat po Ate Mayan. Masayang sabi ni Sofia. At saka umalis na si Mayan. Pumasok naman sa bahay si Carlo at isinara nila ang pinto. Nagpunta sila sa sala ng bahay at umupo sa mahabang upuan doon. Mama, saan po tayo kukuha ng ipambabayad natin sa upa? Baka po palayasin nila tayo. Wala na po tayong ibang mapupuntahan. Sabi ni Carlo. Anak, huwag mong isipin ang tungkol dyan. Ako ang bahalang mag-isip ng paraan. Nag-aalala lang po kasi ako Mama. Alam ko kasing hindi madaling maghanap ng 5,000 piso. Mabuti pa ay matulog ka na Carlo at huwag ka nang mag-alala. Aalis lang ako at mangungutang kila Tito Mando. Sasama po ako Mama. Huwag na. Huwag ka nang sumama. Ako na lang mag-isa. Sabi ni Sofia. Alam kasi ni Sofia na makatatanggap siya ng mga masasakit na salita mula sa asawa ni Mando at ayaw niyang marinig ito ni Carlo. Matulog ka na lang Carlo. Sundin mo na lang ako at huwag nang matigas ang ulo, okay? Sige po, Mama. Nagtungo nga si Sofia sa bahay ng kanyang tito na si Mando na nasa Antipolo. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Mando at ang asawa ni Mando ang nabukas nito, si Erica. Oh, ikaw pala, Sofia. Naparito ka. Nagulat na tanong ni Erica. Opo, tita. Ano naman ang pakay mo rito? Mangungutang ka na naman? Paniniguro ni Erica. Opo sana tita. Nahihiyang sabi ni Sofia. Diyos ko iha, ang laki na ng utang mo sa amin. Hindi ka naman nagbabayad. Hindi ka lang sinisingil ng asawa ko dahil naaawa sa'yo. Pero kung ako ang tatanungin, dinemanda na kita dahil sa hindi mo pagbabayad ng utang. Tita, pinapalayas na po kasi kami ng may-ari ng inuupahan namin. Kapag hindi pa po kami nakapagbayad sa susunod na araw, palalayasin na po nila kami. Abat anong pakialam ko kung papalayasin ka nila? Tita Erica, please po. Kahit para na lang po kay Carlo. Ayan, ginagamit mo na naman yung anak mo para kaawaan ka. Kasalanan mo yan dahil ang landi-landi mo. Kababata-bata mo pa ay nagpapabunis ka na agad. Ilang taon ka nang mabuntis ka? 16? Diyos ko, sayang lang ang pinagpapaaral sa'yo ng mga magulang mo. Mahiya ka naman iha. Kung gusto mong pautangin ka namin ulit, magbayad ka muna ng mga utang mo. Sobrang nasakta na si Sofia sa kanyang mga narinig mula kay Erica, ngunit wala naman siyang lakas ng loob na sagutin ito. Napagtanto lamang niya na wala siyang mapapala kay Erica. Kaya sa huli ay umuwi na lamang siya ng luhaan.
Nasa kusina siya ng bahay at umiiyak. Hindi na niya alam kung kanino pa siya makakautang ng 5,000 piso. Minsan ay pumapasok na sa isipan niya na ibenta ang sariling katawan para lamang makaluwag-luwag sila ngayon. Samantala, lumabas si Carlo mula sa kanyang kwarto at sinilip ang ina na umiiyak. Sobrang nahabag si Carlo ngunit hindi na niya nilapitan ang ina. Sa halip ay binigyan na lamang niya ito ng sariling oras upang mapag-isa. Nang mag-aalas 5 ng hapon ay tumakas si Carlo sa bahay upang magbenta ng mga sampagita. Gustong-gusto niyang tumulong. Inilako niya ang mga panindang sampagita sa labas ng isang simbahan. Ale, bili na po kayo. Kailangan po kasi ni Mama ng pera pangbayad ng renta ng kwarto namin. Sabi naman ni Carlo. Ngunit nilagpasan lamang siya ng mga tao. Nilapitan niya ang isang matandang babae. Ale, baka po gusto niyang bumili ng sampagita, 25 pesos lang po. Anong gagawin ko dyan? Sisingutin ko? Sa iba ka na lang magbenta, iho. Pabalang nasabi ng matandang babae. Kahit isa lang po, palalayasin na po kasi kami na may-ari na inuupahan namin kapag hindi po kami nakapagbayad sa susunod na araw. Ay wala akong pakialam. Sino ba kayo? Hindi ko naman kayo kilala. Sabi ng matandang babae. Dito na lumayo si Carlo dahil alam niyang hindi niya makukumbinsi ang matandang babae na bumili ng mga paninda niya. Naghanap na lamang siya ng mga mayayaman sa paligid. May nakita siyang nakaparadang kotse sa kilid ng kalsada kaya nilapitan niya ito. Kumatok siya sa pinto ng kotse at sa loob ng kotse ay may naghahalikang isang lalaki at isang babae. Nang marinig nila ang pagkatok sa pinto ng kotse ay sandali silang tumigil. Binuksan ng lalaki ang salaming bintana ng kotse upang kausapin ang batang si Carlo na nasa labas. Sir, bili na po kayo ng sampagita. Kailangan po kasi namin ng pambayad sa upa dahil palalayasin na po kami ng may-ari ng bahay. Paliwanag ni Carlo. Ganun ba? Magkano ba lahat yan? Sabi ng lalaking 27 taong gulang na si Jonathan. Natuwa naman si Carlo at gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Binilang ni Carlo ang lahat ng sampagitang hawak niya at nasa 50 piraso ito. 50 pieces po, sir. Sabi ni Carlo. Teka, sabi ni Jonathan at kinuha ang cellphone upang i-compute iyon. 1,250 po, sir. Sabi ni Carlo matapos i-compute sa utak ang 50 times 25. Tapos nang i-compute ni Jonathan ang mga numero at tama nga si Carlo. Wow, ang galing mo sa mata. Sabi ni Jonathan. Paborito ko po kasing subject iyon sa school, sir. Sige, pabutihin mo lang pag-aaral mo ha. Heto ang 1,500. Keep the change na lang tapos iuwi mo na yung mga sampagita mo. Ibigay mo na lang sa mama mo o hindi kaya ibenta mo ulit. Inabutan ni Jonathan si Carlo ng 1,500. Hindi niyo na po kukunin, sir? Hindi na. Gusto ko lang tumulong. Ganun po ba? Salamat po kung ganun. Kuha na rin po kayo kahit 3 piraso lang tapos i-display niyo po sa kotse niyo. O sige, akin na. Kumuha si Carlo ng 3 pirasong sampagita at inabot ito kay Jonathan. Isinabit naman ito ni Jonathan sa harapang bahagi ng kotse niya. Ayan, salamat bata, sabi ni Jonathan. Pero ayaw pa ring umalis ni Carlo. Oh, may gusto ka pa ba bata? Tanong ni Jonathan. Sir, may asawa na po ba kayo o girlfriend? Wala, bakit mo naman naitanong? Sobrang bait niyo po kasi. Baka po gusto niyong makilala yung nanay ko. Mabait po yun at sobrang ganda po niya. Natawa naman si Jonathan. Ano ka ba? Ikaw talaga. Sige na bata, tumuwi ka na. Sige na po, maraming salamat po ulit sir ha. No problem. Sabi naman ni Jonathan at isinara na nito ang bintana ng kotse at ipinagpatuloy ang pakikipaghalikan sa babaeng kasama niya. Samantala, sobrang saya ni Carlos sa mga sandaling iyon. Kaagad niyang ibinulsa ang 1,500 at ipinagpatuloy ang pagtitinda sa mga sampagita. Bago pa man mag-alas 7 ng gabi ay umuwi na siya dahil alam niyang pagagalitan siya ng ina kapag mas tumagal pa siya. Nang gabing iyon ay nakapag-uwi siya ng 1,700 pesos. Carlo, napakatigas talaga ng ulo mo. Sinabi ni Aling Karina na nagbenta ka na naman daw ng mga sampagita sa gilid ng kalsada. Sermon ni Sofia. Mama, may good news po ako sa inyo. May bumili po sa mga sampagita ko kanina. Heto po ang kinita ko.
Sabi ni Carlo at iniabot kay Sofia ang lahat ng perang kinita niya ng gabing iyon. Pinagmasdan naman ito ni Sofia at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa perang iyon. Matapos mag-abot sa kanya si Carlo ng ganong kalaking pera ay hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang paninermon dito. Saan mo nakuha ito anak? Tanong ni Sofia at kinuha ang pera. May lalaki po kasing bumili ng mga sampagita ko. Gusto lang daw po niyang tumulong. At bakit naman niya gustong tumulong? Siyempre po mama, kasi po mabait siya. Tsk, anak, hindi ba sinabi ko naman sa iyong huwag na huwag kang magtitinda ng mga sampagita? Napakadelikado ng ginagawa mo. Pero mama, naaawa po kasi ako sa inyo. Nakita ko po kayong umiyak kanina kaya alam ko pong hindi kayo nakautang kina Tito Manto. Gusto ko po talagang tumulong kasi po kung hindi tayo makakapagbayad, mapapalayas po tayo rito sa bahay. Napabuntong hininga na lamang si Sofia. Sinisisi niya ang sarili kung bakit kailangan itong gawin ni Carlo. Kung may pera lang sana siya, ay hindi na sana ito kailangan gawin pa ni Carlo. Gustuhin man niyang pagalitan pa si Carlo dahil sa pagsuway nito sa kanya ay hindi naman niya ito magawa dahil aniyay hindi naman tamang suklian ng sermon ang lahat ng effort ni Carlo upang makatulong lamang sa kanya. Kaya sa huli, hindi na niya pinagalitan si Carlo. 5,000 raw po ang kailangan natin mama, di ba po? Bali, may 1,700 na po tayo, konti na lang. 3,300 na lang po ang kulang natin. Masayang sabi ni Carlo. Salamat anak ha. Dapat pagagalitan kita ngayon dahil sa pagsuway mo sa akin pero sobrang na-appreciate ko ang lahat ng to. Ayos lang po yun mama. Kapag po pinalayos tayo ni Ate Mayan, mas delikado po tayo kaya parehas lang po. Huwag kang mag-alala anak. Maghahanap ako ng iba pang mauutangan natin para hindi naman mauwi sa wala ang effort mong maghanap ng pera. Ani ni Sofia. May iba pa po ba kayong mauutangan mama? Hinimas ni Sofia ang ulo ni Carlo. Huwag mo nang intindihin pa yon. Mabuti pa ay kumain na tayo ng hapunan natin. Kinabukasan, umaga ay naghanap nga ng ibang mauutangan si Sofia. Nahirapan siyang makautang dahil nga mahirap naman talagang magpautang sa mga taong wala namang regular na trabaho. Gayunman, sa awa ng Diyos ay nakahanap siya ng isang kaibigan na asinsado na nagpahiram sa kanya. Kaagad itong ibinayad ni Sofia kay Mayan. Nagpasalamat pa si Sofia kay Mayan dahil sa pagbibigay sa kanila ng palugid. Isang araw ay kumain ng agahan sina Sofia at Carlo. Mama, alam niyo po ba, iyong lalaking bumili ng mga sampagita ko noong nakaraan, nireto ko po kayo sa kanya. Wala raw po siyang girlfriend o asawa. Tinanong ko siya kung gusto kanyang makilala. Sabi naman ni Carlo, ikaw talagang bata ka? Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi mo. Ano naman ang nakain mo at nasabi mo yun sa isang estranghero? Sobrang bait po kasi niya gusto ko sana siyang maging pangalawang tatay kung sakali. At saka, mukhang bagay naman po kayong dalawa. Alam mo, wala na akong balak mag-asawa. Sakit lang sa ulo ang mga lalaking yan. Hindi naman po lahat, mama. Nga po pala, mama, hindi niyo pa po sinasabi sa akin kung sino ang tatay ko. Ayokong pag-usapan ng tatay mo, Carlo, dahil baka mag-init lang ang ulo ko. Nalungkot naman si Carlo. Gusto kasi niyang makilala ang totoo niyang ama. Siguro po, sobrang sama po ng ginawa niya sa inyo, mama, no? Kasi kung hindi po siya gumawa ng masama sa inyo, alam ko pong hindi po kayo magagalit sa kanya. Sobrang bait niyo po kasi kaya imposible pong magalit kayo sa ibang tao nang walang dahilan. Basta, ayoko ng pag-usapan pa ang iyong ama. Patay na siya. Matagal na siyang patay kaya huwag na natin siyang buhayin pa. Mabait man, matigas pa rin ang ulo ni Carlo. Ng mga sumunod na araw ay nagbenta pa rin siya ng mga sampagita sa gilid ng kalsada kahit na maraming beses na siyang binilinan ng ina na huwag itong gagawin. Sa paglilibot-libot ni Carlo sa kalsada ay muli niyang nakita ang lalaking bumili ng mga paninda niyang sampagita noong mga nakaraang araw. Si Jonathan. Tumakbo siya at nilapitan ito. Sir, naaalala niyo pa po ba ako? Masayang tanong ni Carlo. Oo naman. Ikaw yung nagbenta sa akin ng mga sampagita noong mga nakarang araw, tama ba? Yes po. Ano pong ginagawa niyo rito, sir? Ako ba? May hinihintay lang ako. Nagtitinda ka na naman ba ng mga sampagita?
Opo sir, hindi ko na po kayo aalukin kasi hindi nyo naman po kinukuha. Ayoko naman pong itapon nyo lang yung bibilhin nyo. Sabi ni Carlo. Oh, heto ang 100. Total ay natutuwa ako sa'yo dahil mabait ka kaya bonus ko na yan sa'yo. Kahit na hindi ako bibili. Sabi ni Jonathan at inabutan ng 100 piso si Carlo. Sir, hindi po ako pulubi. Hindi po ako tumatanggap ng pera galing sa ibang tao nang walang dahilan. Kung gusto nyo po, bigyan ko na lang po kayo ng 1 sampagita para po keep the change na lang yung sukli ng 100. Sabi naman ni Carlo. Napangiti naman sa tuwa si Jonathan. Ikaw talaga. Ang dami mong alam. O sige na. Pahingi na ako ng 1. Sabi ni Jonathan. Yun ba ang tinuro sa'yo ng iyong ina? Na wag hihingi ng mga bagay sa ibang taong hindi kilala? Dagdag pa niya. Opo, mabait po ang nanay ko. Sabi po kasi niya parang namamalimos po ako kapag tumatanggap ako ng pera mula sa ibang tao nang walang dahilan. Ganun ba? Napakabuti naman ng pagpapalaki ng mama mo sa'yo. Siguradong proud siya sa'yo, no? Opo, sir. Baka po gusto niyong makilala si mama. Sobrang bait niya po at sobrang ganda rin po. Natawa naman si Jonathan. Ayan ka na naman sa pagrireto sa nanay mo sa akin. Pasensya na bata pero hindi ako pumapatol sa may anak na eh. Ganun po ba? Sige po. Pagsuko ni Carlo. Carlo! Sigaw ni Sofia. Nagtitinda ka na naman? Hindi ba't sinabi kong huwag kang magtitinda dahil delikado nga? Nasa may likuran ni Jonathan si Sofia. Napalingon si Jonathan kay Sofia at napatingin din si Sofia kay Jonathan. At dito ay nagkagulatan sila nang makita nila ang isa't isa. Nanlaki ang kanilang mga mata habang napako ang tingin sa isa't isa. Si Carlo naman ay nagtataka kung bakit kinuunang reaksyon ni Jonathan at ni Sofia nang makita ang isa't isa. Mama, siya po yung pumili ng maraming sampagitan noong isang araw. Sabi naman ni Carlo. Sofia? Bigkas ni Jonathan. Napalunok ng laway si Sofia at mabilis na tumakbo papalapit kay Carlo at hinawakan ang kamay nito. Matapos ay naglakad palayo kay Jonathan. Si Jonathan, na litong-lito sa mga nasaksihan, ay bumalik ang nakaraan sa kanyang isipan. Nakaraan na matindi niyang pinagsisisihan magpahanggang ngayon. Kaagad na sinundan ni Jonathan si Sofia at humarang sa harapan nito. Sofia, kausapin mo ko. Sabi ni Jonathan. Hindi ako si Sofia. Hindi kita kilala. Pagsisinungaling ni Sofia at halata iyon sa kanyang boses at buong mukha. Huwag kang magsinungaling, Sofia. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukhang yan. Hindi nga ako si Sofia. Lubayan mo nga kami. Sabi ni Sofia at ipinagpatuloy ang paglalakad nila, hila-hila si Carlo. Ngunit muli silang hinanangan ni Jonathan. Please, Sofia, kausapin mo ko. Itong batang to. Carlo ang pangalan niya? Ano ba? Tikilan mo nga ako. Hindi nga kita kilala, sabi eh. Itong batang to. Sinong ama ng batang to? Tanong ni Jonathan. Dito na sumuko si Sofia sa pagpapanggap na hindi siya si Sofia. Wala kang pakialam kung sino ang ama ng anak ko. Ako ba ang ama ng batang to? Sabi ni Jonathan. Si Carlo ay litong-lito sa mga naririnig ngunit nanatili siyang nakikinig at hindi sumapad sa usapan ng mga nakatatanda. At paano ka magiging tatay ng anak ko di ba nga? Muntikan nang masabi ni Sofia ang totoo sa harapan ni Carlo. Mabuti na lamang at napigilan niya ang sarili. Please, huwag mo hayaang masabi ko ang mga bagay na hindi ko masabi. Lubayan mo na kami dahil hindi kita kailangan. Let's talk. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Gusto kong malaman kung itong bata na ito ang batang ipinagbuntis mo noon. Hindi siya yon. Patay na ang batang yon. Sabi naman ni Sofia. Ngunit hindi kumbinsado si Jonathan. Stop lying, Sofia. Kung buhay pa ang batang yon ngayon, siguradong ganito na rin ang edad niya ngayon. Hindi ka pwede magbuntis ng 2 beses sa isang taon. Mama, sino po siya? Siya po ba talaga ang tatay ko? Sa wakas ay sabi ni Carlo dahil gusto na niyang malaman ang totoo. Hindi anak, hindi siya ang tatay mo. Matagal nang patay ang tatay mo at huwag kang makinig sa kanya. Sabi ni Sofia at tinakpan ang mga tenga ni Carlo.
Mag-uusap pa tayo, Sofia. Hinding-hindi kita titigilan hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Sabi ni Jonathan. At anong gagawin mo? Lahat gagawin ko para malaman ang katotohanan. Huwag mong hayaang masabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sabihin sa harapan ni Carlo, Jonathan. Bakit? Dahil ba anak ko siya? Hindi mo nga siya anak. Sigaw ni Sofia at sigaw na may kasamang galit. Aalis ako ngayon, pero babalik ako. Bibigyan muna kita ng oras na makipag-usap dahil alam kong shocked ka sa muli nating pagkikita. Ani naman ni Jonathan. Tumahimik ka at tantanan mo na kami ng anak ko. Huwag ka na magpapakita pa sa amin. At muli nang naglakad palayo si Sofia, hila-hila pa rin si Carlo. Nang sandaling iyon ay hindi na siya hinarangan pa ni Jonathan. Napabuntong hininga na lamang si Jonathan habang pinagmamasdan si Sofia na naglalakad pa palayo. Nang makalayo si Sofia ay sa kanya ito sinundan ng palihim upang alamin kung saan ito nakatira. At nang malaman ay umalis na siya. Nang dumating si Sofia sa bahay at dito na niya tinalakan si Carlo. Hindi na ito dahil sa pagsuway nito sa utos niya kung hindi dahil na ibubuntong niya kay Carlo ang galit niya kay Jonathan. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang magtitinda? Napakatigas ng ulo mong bata ka. Sigaw ni Sofia habang pinapalo sa hita si Carlo. Umiyak na si Carlo dahil masakit ang palo sa kanya ni Sofia. Pasensya na po, Mama. Ayoko po kasing dito lang sa bahay at walang ginagawa habang nagpapakapagod kayo sa pagtatrabaho. Alam ko pong kulang na kulang ang sinasahod niyo sa trabaho niyo kaya ko po iyon ginagawa. Gusto ko lang pong tumulong, Mama. Umiiyak na sabi ni Carlo. Nahabagman, nangingibabaw pa rin ang galit ni Sofia kay Jonathan na siyang naibubuntong kay Carlo. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na wala kang ibang kailangang gawin kundi ang mag-aral? Hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi mo yun kailangan problemahin. Pero ayoko po kayo nakikitang palaging mukhang problemado. Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Kaya ayoko po nakikita kayong nahihirapan. Umiiyak pa rin na sabi ni Carlo. Dito na nadurog at naantig ang puso ni Sofia sa sinabing ito ni Carlo. Parang may kumurot sa puso niya at nag-uunahan na lamang sa pagtulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata dahil hindi na niya kinaya ang kanyang emosyon. Kinabukasan, habang nasa klase si Carlo ay bumisita sa kanilang bahay ang kaibigan ni Sofia na si Mirabel. Nasa sala sila ng bahay, nagkakape at kumakain ng tinapay. Ano? Nakita mong lalaking yun? Gulat na sabi ni Mirabel. Oo. Nagkita pa sila ng anak ko. Hindi lang yun. Nagkausap pa. Dismayadong sabi ni Sofia. Pero hindi alam ni Jonathan na anak niya si Carlo. Noong una, hindi. Pero noong tinawag akong mama ni Carlo, doon na siya nagduda. Diyos ko! Ano nang gagawin mo ngayon yan? Anong gagawin? Ano ba? Kapag nalaman niyang dito ako nakatira, kailangan naming lumipat ni Carlo para lang malayuan ng lalaking yun na nang iwan sa amin. Sofia, hindi naman sa panghihimasok ha. Ito'y friendly advice lang naman. Huwag mo sanang masamain. Ano naman yun, Mirabel? Kasi, hindi kaya ito na rin ang tamang panahon para makilala ni Carlo ang totoo niyang ama? Alam ko, palagi kanyang tinatanong kung sino ang tatay niya. At ito, isipin mo rin to. May sakit ka pa at hindi siya kayang bigyan ng magandang kinabukasan. Oh, wag mong masamain ah. Iyon pinaprangka lang kita. Ang sa akin lang, kapag inako ni Jonathan na anak niya ang anak mo, siguradong magsusustento yun kay Carlo at malaking tulong yun sa'yo. Aakuhin? Matapos siyang makipag-usap na ipalaglag ko si Carlo, tapos gusto niyang akuhin matapos ang 10 taon? Hindi ko siya mapapatawad. Walang kwentang siyang lalaki at wala siyang kwentang ama. Matagal na panahon naman na yun. Kalimutan mo ng nakaraan para sa ikabubuti ni Carlo. Batay sa kwento mo, mukhang gustong-gusto talaga malaman ni Jonathan kung anak ba talaga niya si Carlo. Kung ganun na nga ang kaso, di ang ibig sabihin gusto niyang akuhin ng anak mo. Kasi kung ayaw niya, sana nagbulag-bulagan na lang siya at hindi na inalam kung anak pa ba talaga niya si Carlo. Malay mo naman, pinagsisisihan na niya ang desisyon niya noon na ipalaglag ang bata.
Kahit ano pang sabihin mo, wala siyang karapatang maging tatay ni Carlo at hindi siya magiging tatay ni Carlo. Kaya kong itaguyod na mag-isa ang anak ko. Sofia, remember may sakit kang asthma, di ba? Minsan, all of a sudden, natutumba ka at nawawalan ng malay. Girl, delikado yan dahil paano kung tumamang ulo mo sa matigas na bagay? Basta, hindi mo ako makukumbinse sa kung ano man yung gusto mong mangyari. Mas gusto ko pang mamatay na lang kesa sa kilalanin ni Carlo ang lalaking iyon bilang tatay niya. Ano naman ang mararamdaman niya kung tatay niya ay minsan siyang gustong mamatay? Siguradong masakit yun para sa kanya. Kilala ko pa naman si Carlo. Napaka-mature niya kung mag-isip. Ikaw ang bahala. Ang akin lang naman para sa kapakanan ng bata. Dahil alam nating malayo ang mararating ng batang yun kung nasa tama siyang environment. Kung masusuportahan siya ng pinansyal na kanyang ama siguradong 100% na ang success ng batang yan sa buhay. Hindi lang matalino kundi mapait pa. Huwag mo hayaan ang pride mo ang maging hadlang para sa ikabubuti niyang anak mo. Tandaan mo, nag-iisa lang siya, walang kapatid. Mahirap maging mahirap kapag mag-isa ka lang. Kapag namatay ka, iiwan mo siyang mag-isa. Nang gabing iyon ay inisip ng mabuti ni Sofia ang lahat ng sinabi ni Mirabel sa kanya. Alam niyang may punto ang lahat ng mga sinabi ni Mirabel sa kanya. Tunay ngang ang kanyang pride ang humahadlang sa kanya upang makipag-ayos kay Jonathan. Ng mga sumunod na araw ay nakatanggap ng isang pagkain galing sa fast food chain si Sofia. May kasama itong sulat kung saan nakalagay na para ito sa kanya at kay Carlo. Napaisip siya kung sino marahil ang nagpadala sa kanila ng mga pagkain sapagkat wala siyang alam na maaaring gumawa nito sa kanya. Gayunman ay tinanggap na lamang nila ang pagkain. Nagsunod-sunod pa ang mga araw at palagi nga silang nakatatanggap ng pagkain mula sa iba't ibang mga restaurant na dinideliver ng Food Panda. Walang araw na hindi iniisip ni Sofia kung sino marahil ang taong nagpapadala sa kanila ng pagkain hanggang sa pumasok sa isipan niya ang isang tao. Walang iba kung hindi si Jonathan. Isang araw ay naglaba si Sofia ng mga damit ng kanilang mayaman, ngunit mataray na kapitbahay na sina Lindsay. Kahit masakit magsalita si Lindsay kay Sofia, ay tinanggap pa rin ni Sofia ang pagkakataon na magkaroon ng extra income sa pamamagitan ng paglalabada ng mga damit ng pamilya ni Lindsay. Nang matapos maglaba si Sofia, ay umuwi na siya sa inuupahang bahay, dala ang 500 pesos na sinahod niya sa paglalaba. Maya-maya ay may isang mabigat na kamay ang kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Sofia, lumabas ka dyan! Kumakatok na sabi ni Lindsay, halos siraing na niya ang pinto. Nataranta si Sofia at binuksan ang pinto. Sinundan siya ni Carlo. Hoy Sofia, nawawala yung wallet ko sa bahay. Ikaw lang ang tao sa bahay kanina. Kinuha mong wallet ko, no? Pamimbintang na sabi ni Lindsay. Hindi po. Hindi ko po kinuha ang wallet nyo. Pagtatanggi naman ni Sofia. Kung hindi mo yun kinuha, nasan na ha? Alang namang mawala yun ng bigla-bigla. Nilapitan na sila ng kanilang mga kapitbahay dahil sa kanilang kaguluhan. Hiyang-hiya si Sofia sa mga kapitbahay. Ate Lindsay, huwag naman po kayong gumawa ng gulo dito sa harap ng bahay. Nakakahiya po sa mga kapitbahay. Baka po isipin nilang nagnakaw talaga ako. Nagnakaw ko naman talaga ng wallet ha? Nahihiya ka? Bakit ka mahihiya kung magnanakaw ka? Sinong magnanakaw? Sabi ng isang lalaki na kararating lamang. Ito ay walang iba kung hindi si Jonathan. Nakasuot ito ng magarang kasuotan at kabababa lamang nito sa kanyang magarang sasakyan. Nakatingin sa kanya ang lahat. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki sa gulat nang makitang naroroon nga si Jonathan. Isang bagay na kailanman ay hindi niya inaasahang mangyari. Sino ka ba ha? Mapaghamong tanong ni Lindsay. Ako? Ako ang asawa ni Sofia. Sabi ni Jonathan na labis na ikinagulat ng lahat. Maging si Sofia ay nagulat din kung bakit bigla na lamang nagpakilala si Jonathan bilang asawa niya kahit na hindi naman. Anong asawa? Wala namang asawang babaeng yan. Anong asawang pinagsasasabi mo? Sabi ni Lindsay. Patunayan mo muna na ninakaw ni Sofia ang wallet mo. Dahil kung hindi, ididemanda ka namin ng paninirang puri. Hoy! Wag na wag kang makikialam ditong lalaki ka ha? Wala kang alam, yung wallet ko, nilagay ko lang sa mesa sa sala ng bahay ko. Sino pa bang magnanakaw doon? Kami lang naman ang tao sa bahay kanina. Kahit ano pang sabihin mo, patunayan mo munang nagnakaw si Sofia ng wallet mo.
Kung ako sa'yo, umalis ka na at maghanap ng ebidensya na magpapatunay na ninakaw nga ni Sofia ang wallet mo. At talagang maghahanap ako ng ebidensya, hintayin nyo lang. Kapag hindi ka nakahanap ng ebidensya, gusto kong bumalik ka pa rin dito at humingi ng tawad sa harap mismo ni Sofia. At bakit ko naman yon gagawin? Dahil kung hindi, ipapabarangay ka namin at kakasuhan ng unjust vexation. Hindi ako hihingi ng tawad dahil sigurado ako ang babaeng yan ang nagnakaw ng wallet ko. Maghintay lang kayo rito at maghahanap ako ng ebidensya. Confident na sabi ni Lindsay. Matapos noon ay umalis na si Lindsay at isa-isa na rin nagsialisa ng mga kapitbahay ni Sofia. Naiwan sa may pinto si Jonathan, nagkatitigan sina Sofia at Jonathan. Isasara na sana ni Sofia ang pinto sapagkat ayaw niyang makausap ngayon si Jonathan, ngunit hinarang ni Jonathan ang kanyang kamay dahilan upang maipit ito sa pinto. Napaaray sa sakit si Jonathan kaya kaagad na niluwagan ni Sofia ang pagkakabukas sa pinto. Ano ba? Kasalanan mo yan. Mataray na sabi ni Sofia. Di sorry. Mama, di po ba dapat mag-sorry po kayo kasi po naipit niyo po ang kamay ni sir? Di ba po yun ang lagi niyong tinuturo sa akin kapag nakakasakit ako ng kapwa? Sabi naman ni Carlo. Sorry. Ma-pride na sabi ni Sofia. Ganyan ba ang boses sa mga nagsasorry, ma'am? Sarcasticong sabi ni Jonathan, nais lamang niyang mangasar. Ano bang gusto mo? Umalis ka na nga. Busy kami, marami kaming kailangan gawin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakakausap ng masinsinan. Sabi ni Jonathan. Mama, kausapin niyo na po si sir. Lalabas lang po ako para makapag-usap na po kayong dalawa. Sabi naman ni Carlo. Hindi ka aalis. Hindi pa man natapos ni Sofia ang kanyang sasabihin ay nagmamadaling kumaripas ng takbo si Carlo palabas ng bahay. Carlo! Carlo! Pagtawag ni Sofia ngunit hindi siya pinansin ni Carlo. Patuloy lamang ito sa pagtakbo papalayo. Si Jonathan naman ay namamangha at natutuwa sa emotional intelligence ni Carlo. Gayunman ay hindi rin niya ito pinagnan ng pansin at sa halip ay pumasok na lamang siya sa bahay ng walang permiso ni Sofia. Ano ba Jonathan? Huwag kang pumasok dito. Sabi ni Sofia pero patuloy lang si Jonathan sa paglalakad at papasok habang pinagmamasdan ng buong bahay. Si Sofia naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang isara na lamang ang pinto. Nanumbalik sa isipan niya ang lahat ng mga sinabi ni Mirabel sa kanya kaya napagtanto niyang ito na rin marahil ang tamang panahon upang makausap ang tatay ng kanyang anak. Dito kayo nakatira? Tanong ni Jonathan. Hindi ba obvious? Babalang na sabi ni Sofia. Sofia, hindi ka na teenager. Gusto kong makausap ka ng maayos. Huwag kang magtatanong ng mga obvious dahil lalo lang ako naririndi. Anak ko ba si Carlo? How about that? Masyado bang obvious yun sa'yo? Sabi ni Jonathan. Hindi mo siya anak. Diretsyang sabi ni Sofia nang walang pagdadalawang isip. Kung ganun, magkakaalaman tayo sa DNA test dahil ipapa-DNA test ko siya. Kung totoong anak ko siya, may karapatan ako sa kanya. Huwag mo siyang ipapa-DNA test. Hindi mo nga siya anak. Sigaw ni Sofia. Bakit ba ayaw mong aminin na lang na anak ko siya para matapos na? Hindi yung pinapatagal mo pa. Ano bang problema mo? Anak mo? Hindi ba't nagmamakaawa ka sa akin noon na patayin ng anak ko sa sinapupunan ko? Anong sinasabi mong anak mo? Matagal nang patay ang anak natin. Kung totoong sinasabi mo, bakit takot na takot kang ipa-DNA test ng bata? Hindi nakapagsalita si Sofia. Nang mga sandaling iyon ay napagtanto niyang walang maidudulot na maganda ang pagsisinungaling niya. Dahil anuman ang sabihin niya ay desidido si Jonathan na paniwalaan na anak nito si Carlo. Dito na nagpahagulgol sa pag-iyak si Sofia habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Nilapitan ni Jonathan si Sofia at niyakap ito, ngunit pinalo siya ni Sofia sa dibdib. Umiiyak si Sofia habang pinapalo ang kanyang dibdib ng paulit-ulit at walang tigil. Si Jonathan naman ay tinanggap lamang ang lahat ng palo ni Sofia sa kanya kahit na nasasaktan siya. Sige lang Sofia, saktan mo lang ako kung ito ang makakapagpanatag ng kalooban mo. Saktan mo ako sa kung gaano kasakit ang mga naidulot ko sa'yo. Sabi naman ni Jonathan, at ginawa nga ito ni Sofia hanggang sa mapagod din siya at bumagsak siya sa sahig habang patuloy sa pag-iyak. Umupo rin si Jonathan upang mapantay siya kay Sofia. Sofia,
Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Nakiusap ako sa'yong ipalaglag mo ang bata dahil natatakot ako ng mga sandaling yun. Hindi pa ako handang maging tatay. Masyado pa akong immature ng mga sandaling yun. Kasalanan ko ang lahat. Kaya kung maaari sana ay gusto kong bumawi sa'yo sa pagkakataong ito. At paano ka naman babawi? 10 years? 10 years kang hindi kilala ng anak mong gusto mong patayin. Pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko nakiusap akong ipalaglag siya. Napakabuti niyang bata at ako man ay hindi ko masukat akalain na there's a time na gusto ko siyang ipalaglag. Pero Sofia, thank you. Thank you dahil hindi ka nakinig sa akin. Doon sila ay nag-iyakang dalawa. Inilabas lamang ni Sofia ang sama ng loob at galit niya na 11 taon niyang inipon. Matapos nilang mag-usap ay nakapagpasya si Sofia na huwag ituloy ang relasyon kay Jonathan. Huwag ka nang magpapakilalang ama kay Carlo dahil ayaw kong kilalanin kanya bilang ama. Sabi ni Sofia na mas kalmado na ng mga sandaling iyon. Umalis ka na please. No, bibili ako ng bahay para sa inyong dalawa ni Carlo. Gusto kong doon kayo tumira. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Kung ayaw mo itong tanggapin, huwag mong gawin. Pero huwag kang maging selfish. Si Carlo na lang ang isipin mo. Deserve niyang magkaroon ng magandang buhay. Magandang buhay? Talagang sa iyo pa galing? Matapos mo siyang, tama na please. Huwag na nating ungkatin pa ang nakaraan. Tapos na yun at wala na magagawa pa ang ipagpapaalala mo noon sa akin. Gusto kong bumawi sa kanya at yun na lang ang magagawa ko para sa kanya ngayon. Sige, fine. Kung gusto mo siyang bigyan ng buhay, ikaw ang bahala. Pero ayokong kilalanin kanya na bilang ama. Huwag na huwag mo sasabihin sa kanyang tatay kanya. Sofia, huwag mong kalilimutin na 10 years old na si Carlo. Ako ang may pera at ikaw naman iwala. Kapag pinaabot natin to sa korte, ikaw ang talo dahil sa akin nila ay pagkakatiwala ang custody ni Carlo. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman yun gagawin. Gusto lang kitang paalalahanan. Napakawalang hiya mo talaga, Jonathan. Nanggigigil na galit ni Sofia. Don't worry. Sinabi ko lang yun para sa ikabubuti nyo. Hindi ko yun gagawin hanggat hindi mo ipagkakait sa akin ng anak ko. Tingin mo ba talaga may karapatan kang maging tatay ni Carlo? Oo, dahil anak ko siya. Paikot-ikot lang tayo, Sofia. Mabuti pa ay let's end this conversation here. Ani ni Jonathan at saka siya naglakad na palabas ng bahay. Nang hawakan na niya ang doorknob ng pinto upang buksan iyon, ay may narinig siyang kumalimbang sa kanyang likuran. At nang lingunin niya kung sino ito, ay nagulat na lang siya nang makitang nakahiga na sa sahig si Sofia at walang malay. Kinabahan siya at nakaramdam ng matinding takot para sa kalagayan ni Sofia. Kaagad niya itong nilapitan at sinubukan pa itong gisingin ngunit hindi ito magising. Kaya naman, dali-dali niya itong isinakay sa kanyang sasakyan. Sa tagpong iyon ay nasaktuhan silang nakita ni Carlo. Sir, ano pong nangyari kay Mama? Tanong ni Carlo. Nagtalo kami, Carlo. Tapos nawalan siya ng malay. Labis na nag-aalala si Carlo. Sir, dalhin niyo po siya sa ospital. Baka po may mangyari hindi maganda kay Mama. Pakiusap ni Carlo. Ngumiti si Jonathan upang pakalmahin si Carlo. Huwag kang mag-aalala. Magiging okay lang Mama mo. Dito ka muna sa bahay at mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapapasok ng kung sino. Sige po sir, sige na po. Dalhin niyo na po siya kaagad. Sabi ni Carlo na labis pa rin ang pag-aalala sa buong mukha. Dinala na nga ni Jonathan si Sofia sa pinakamalapit na ospital. Sinuri ng doktor ang kalagayan ni Sofia at sinabi naman nitong hindi kritikal ang kondisyon ni Sofia. Na-trigger lamang ang asma nito dahil sa stress. Sinisisi ni Jonathan ang kanyang sarili. Hindi niya alam na may asma pala si Sofia. Samantala, 3 oras ang lumipas saka nagising si Sofia. Nang buksan ni Sofia ang kanyang mga mata, ay napatingin siya sa paligid at inalam kung nasaan siya. Napatingin siya kay Jonathan na nakaupo sa gilid. Sofia, gising ka na pala. Komento ni Jonathan at nilapitan si Sofia. Nabad trip naman si Sofia at hindi niya gusto ang ideya na si Jonathan ang una niyang makikita sa paggising niya. Are you okay? Okay lang ako. Huwag ka na magtanong naman kung ano-ano. Bakit hindi mo sinabing may asma ka at very common sa'yo na mahimatay kapag stress ka? Oo, ngayon alam mo na. Kaya please lang, huwag mo na akong stress pa unless gusto mo akong mahimatay ulit. Okay, sige. Hindi mo na ako magsasalita. Magpapahinga ka lang dito, ha?
Hindi ko kailangan magpahinga dahil sanay ako sa ganito. Kailangan ko nang umuwi. Bayaran mo na lang ang bills ko. Total, kasalanan mo naman kung ba't ako na-stress eh. Sabi ni Sofia at umalis na nga siya, sinundan naman siya ni Jonathan. Teka, sigurado ka bang okay ka lang? Hindi siya pinansin ni Sofia. Patuloy si Sofia sa paglalakad sa hallway ng hospital habang dinedma si Jonathan. Okay, mukhang okay ka nga lang. Ihahatid na kita. Wala kang dalang pera ngayon. Aasikasuhin ko lang ang papers mo. Sabi ni Jonathan at nagtungo na nga siya sa mga nurses upang asikasuhin ang bills ni Sofia. Nang matapos ay hinanap niya sa gilid ng kalsada si Sofia at nakita niya itong naglalakad pa uwi. Huminto siya sa gilid ng kalsada at binuksan ang pinto ng kotse. Matapos ay humarang siya sa harap ni Sofia. Ihatid na kita, sabi ni Jonathan. Kaya ko maglakad. Ikaw na ang nagsabi, kasalanan ko kung bakit ka nahimatay kaya sumakay ka na sabi eh. Imbis na hayaan ni Sofia ay hinila ni Jonathan si Sofia at ipinasok ito sa kanyang kotse. Matapos ay pumasok na rin siya at pinandar ito. Ano bang problema mo? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Huwag ka nang magsalita dahil baka masastress ka na naman. Wala kang pakialam kung ma-stress ako. Meron dahil nanay ka ng anak ko. Hindi mo nga siya anak. Huwag mo akong guluhin sa pagmamaneho ko kung ayaw mong parehas tayong mamatay rito sa gitna ng kalsada. Sabi ni Jonathan habang nagmamaneho. Paghatid mo sa akin sa bahay, umalis ka na at huwag mo nang hayaang makita ka pa ni Carlo. Gusto ko magkaroon ng kompletong pamilya si Carlo. Sabi ni Jonathan na ikinagulat ni Sofia. Anong ibig mo sabihin? Magbalikan tayo at ibalik natin ang naputol nating pagmamahalan. Alam kong mahirap yung gawin para sa'yo pero please, kalimutan mo na ang mga nagawa ko sa nakaraan. Hindi na natin mababalik yun. Labis na galit ang naramdaman ni Sofia. Matalas ang tingin niya kay Jonathan. Namumula pa ang kanyang buong mukha hanggang sa tenga dahil ng mga sandaling iyon ay gustong-gusto na niyang patayin si Jonathan. Ngunit maya-maya ay napalitan ng pag-iyak ang kanyang galit lalo nang maalala niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya nang sabihin ni Jonathan noon na ipalaglag niya ang bata. Sariwa pa rin ang sakit na ito sa kanya at mas masakit pa roon ay tila ba unti-unting nanunumbalik ang pag-ibig niya kay Jonathan, bagay na kailanman ay ayaw niyang mangyari. Wala na lamang ibang ginawa si Sofia kung hindi ang umiyak na umiyak. Habang si Jonathan naman ay mataimtim na pinakikinggan lamang ang pag-iyak ni Sofia. Maya-maya pa ay dumating na rin sila sa bahay. Lumabas ng bahay si Carlo at sinalubong sila. Mama, okay ka na po ba? Sobrang nag-alala po ako sa inyo. Oo, okay lang ako. Pasok ka muna anak, kakausapin ko lang lalaking to. Nagpalitan ng tingin sina Carlo at Jonathan. Sir, salamat po sa paghatid niyo kay mama sa ospital ha. Walang anuman, Carlo. Ngumindi lamang si Carlo at pumasok na sa bahay. Hinarap naman ni Jonathan si Sofia. Sofia, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Carlo na anak ko siya. Hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang magpapakilala sa akin bilang tatay niya. Alam kong hindi ko deserve na maging tatay dahil nagawa kong kasalanan yun pero ayaw kong pabayaan si Carlo. Umalis ka na. I will wait, Sofia. Mag-iingat kayong dalawa. Tumalikod na si Sofia at naglakad papasok sa bahay. Salamat sa pagpapalaki mo kay Carlo. Lumaki siyang mabuting bata at dahil yun sa'yo. Kaya maraming salamat. At saka pumasok na si Sofia sa kanilang bahay. Nagtungo siya sa banyo at doon nagpatuloy sa pag-iyak. Isang araw, bumili ng mga pagkain si Sofia sa palengke gamit ang perang pilit na ibinigay sa kanya ni Jonathan. Noong una ay ayaw pa sana niya itong tanggapin, ngunit naisip niyang masyado ng mga unhealthy food ang kinakain ni Carlo at hindi na ito nakakakain ng mga malulusog na pagkain. Alang-alang sa kapakanan ni Carlo ay tinanggap niya ang perang ibinigay ni Jonathan. Aniya, at the end of the day ay kailangang ang ikabubuti ni Carlo ang kanyang first priority at hindi ang kanyang pride. Habang siya ay nasa palengke ay nakasalubong niya ang dalawa niyang kapitbahay na sina Princess at Jamaica. Hoy Sofia, totoo bang asawa mo yung gwapong lalaking nagpunta sa inyong nakaraan? Usap-usapan dito sa barangay. Sabi ni Jamaica. Pasensya na po pero hindi ko po siya asawa. Pero malapit po siya sa akin. Sinabi lang po niyang asawa niya ako dahil
Gusto po niyang ako ipagtanggol kay Ate Lindsay. Ay ganun ba? Sayang naman pala kung ganun. Akala ko pa naman naka-jackpot ka na talaga. Nangihinayang nasabi ni Princess. Hindi kaya yun ang tatay ng anak mo? Tanong ni Jamaica. Sorry, may mga gagawin pa kasi ako. Aalis na ako mauna na ako sa inyo. Sabi ni Sofia at nagmamadaling umalis pa uwi. Habang pauwi siya sa bakanting lote ay nakita niya naglalaro si Carlo kasama ang ibang mga bata. Nang papalapit siya ng papalapit ay nagulat siya nang makitang tila ba inaasar ng kanilang kapitbahay na si Polo, 10 taong gulang si Carlo. Wala ka naman talagang tatay. Kunwaring tatay mo lang yun kasi sinungaling yun. May tatay ako, ayaw lang sabihin ni mama. Baka kriminal ang tatay mo kaya ayaw niyong sabihin. Nakakahiya pa rin maging anak ng kriminal. Sabi ni Polo at tumawa. Tumawa rin ang mga kasama nito. Sa galit ni Carlo ay itinulak niya si Polo. Hindi kriminal ang tatay ko. Sigaw ni Carlo. Kung hindi kriminal ang tatay mo bakit hindi niya sinasabi ang totoo mong tatay? Wala ka nang pakialam doon. Sigaw ni Carlo. Sumabat naman si Sofia. Hoy Polo, ano yung mga sinasabi mo sa anak ko? Galit na sabi niya. Natakot si Polo kaya nagmadali itong tumakbo papalayo. Hoy kayo dyan, umalis na kayo at tigil-tigilan niyo ng pangingialam niyo sa anak ko. Kababata niyo pa? Sigaw ni Sofia sa mga batang tropa ni Polo. Kaagad na nagsialisan ang mga ito. Umuwi na nga tayo, Carlo. Galit na sabi ni Sofia at umalis na nga sila at umuwi. Habang niluluto ni Sofia ang pagkain ay naglakas loob na magtanong si Carlo. Mama? Pagtawag ni Carlo. Oh, sabi ni Sofia habang inihinto ang pagluluto. Tatay ko po ba yung lalaki na bumili ng mga sampagita ko? Dito na napahinto sa pagluluto si Sofia. Hindi niya kaagad nilingon ang anak. Sa halip ay pinakalma niya ang sarili. Hindi niya sinagot ang tanong ng anak at ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Si Carlo naman ay sumuko at naisip na hinding-hindi ito sasabihin ng ina sa kanya, ngunit nang mga sandaling iyon ay lalo pang lumaki ang suspetsya niya na si Jonathan ang kanyang ama. Marami pang araw ang lumipas, sa tuwing matutulog sa gabi si Sofia ay ipinag-iisipan niya na mabuti kung ipapakilala na ba niya si Jonathan kay Carlo bilang ang tatay nito. Matapos ang mahaba-habang pagdesisyon ay nakapag-decide na siya. Sasabihin na niya ito sa anak dahil ito ang makabubuti rito. Hindi niya kayang pag-aralin si Carlo sa kolehiyo at kailangan nito ang suporta ng ama nito. Kaya naman isang araw, tinawagan niya si Jonathan at sinabing makikipagkita ito sa kanya sa isang restaurant. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Carlo kinabukasan. Basta, may pupuntahan lang tayo. Huwag ka na magtanong ng kung saan. Sige po, maliligo na po ako. Yung binili ko sa yung damit kahapon, yun ang suotin mo ha? Pinlansya ko na yun kagabi. Tapos, bumili rin ako ng bago mong sapatos. Wow! Saan po tayo pupunta? Parang ang sosyal na pupuntahan natin. Sosyal nga, kaya nga bilisan mo na. Sige po. Ani Carlo at nagmamadali ng naligo. Nang matapos maligo ay sinuot na nga ni Carlo ang bagong biling damit at pantalon ni Sofia. Binili ito ni Sofia sa mall kaya naman branded ito at nakakapaghalaga ng 1,000. Ang sapatos naman ay nagkakahalaga ng 700 pesos. Galing lahat iyon kay Jonathan. Hindi binilhan ni Sofia ang kanyang sarili ng bagong damit dahil hindi pa rin siya handang tanggapin si Jonathan sa puso niya. Ayaw niyang gastusin ang mga pera ni Jonathan para sa kanyang sarili. Mama, saan po pala kayo kumuha ng pera? Kasi po parang ang mahal po ng mga damit at sapatos na bilhin niyo sa akin. Tanong ni Carlo nang suotin na niya ang mga damit at sapatos. Huwag ka nang magtanong. Ang dami mong tanong eh. Iritableng sabi ni Sofia. Ngumiti naman si Carlo. At matapos ay umalis na sila at nagtungo sa isang restaurant. Wow, kakain tayo dito mama? Tanong ni Carlo. Umuo naman si Sofia at sa kanya hinanap si Jonathan at natagpuan niya ito sa dulo ng restaurant na nakaupo. Nilapitan niya ito. Sir, tawag naman ni Carlo sa kanya. Nagulat naman si Jonathan dahil kasama ni Sofia si Carlo. Ang akala niya ay silang dalawa lamang ang magkikita, gayunman ay ikinatuwa niya ito dahil muli niyang nakita ang kanyang anak.
Kamusta ka na, Carlo? Tanong ni Jonathan. Ayos lang po, sir. Kayo po? Ayos lang din. Kakain po kami rito ni Mama. May kasama po ba kayo? Umupo si Sofia sa harap ng upuan ni Jonathan. Dito po tayo, Mama. Oo, anak. Makikipagkita tayo sa kanya ngayon. Wow, mukhang magkakilala po pala talaga kayo. Mabuti pa. Mag-order na tayo ng pagkain. Treat ko na to. Sabi ni Jonathan at tinawag ang waiter upang humingi ng menu. Nilapitan naman sila ng waiter at inabot nga sa kanila ang menu. Pumili sila ng kanilang order at matapos ay umalis din ang waiter nang ibigay rito ang kanilang order. Masaya ako na in-invite mo ako sa paglabas niyo ni Carlo. Sabi ni Jonathan. Oo nga po, Mama. Mabuti po at in-invite niyo siya kasi sobrang bait po niya. Anak? Mariing sabi ni Sofia. Ano po yun, Mama? Siya ang tatay mo. Diretsang sabi ni Sofia habang nasa mesa ang tingin. Natuwa naman si Jonathan dahil sa wakas ay ipinakilala na siya ni Sofia bilang ang tatay ni Carlo. Sabi ko na nga po, Mama siya po talaga ang papa ko. Paano mo nalaman? Si Jonathan ang sumagot. Dahil matalinong bata si Carlo. Marunong siya mag-observe ng mga bagay sa paligid niya. Marunong siyang bumasa ng emosyon ng mga tao. Sabi ni Jonathan. Anak, pasensya na ako na wala ako ng matagal. Ayos lang po, Papa. Wala po akong galit sa inyo pero si Mama po ang meron. Sana po magbati na po kayo dahil gusto ko pong magkaroon ng kumpletong pamilya. Sabi naman ni Carlo. Parang may kumurot sa puso ni Sofia nang sabihin ito ni Carlo. Naiyak pa siya ngunit kaagad din niyang pinunas ang kanyang mga luha. Makukumpleto na ang pamilya natin, anak. Tiwala ka lang. Konting dasal lang to. Sabi ni Jonathan. Matagal na po ako nagdadasal, sir. Kahit matagal na po, masaya pa rin po ako dahil nakilala ko na po ang totoo kong tatay. Pero nakay Mama pa rin po kung papayag po siya makumpleto ang pamilya natin. Ayoko po kasi siyang pilitin sa bagay na ayaw niya. Hindi po kasi siya magiging masaya kung pinipilit ko lang siya. Napapuntong hininga naman si Jonathan. Nga pala, Sophia, bakit hindi mo man lang binilhan ng sarili mo ng bagong damit? Pagkatapos natin dito, pupunta tayo sa mall at bibilhan kita ng mga bagong magandang damit. Pati na rin si Carlo. Kahit wag na, ayos lang ako. Kung gusto mong bilhan si Carlo, siya na lang. Matapos nga nilang kumain ay nagtungo na sila sa mall upang bumili ng mga bagong damit ni Carlo. Ngunit matapos mabilhan si Carlo ng mga bagong damit ay dinala sila ni Jonathan sa women's clothes. Bakit tayo nandito, Jonathan? Tanong ni Sofia. Bibilhan kita ng mga bagong damit. Yung magaganda, hindi yung ukay-ukay lang. Sa huli ay hindi na tumanggi pa si Sofia dahil ng mga sandaling iyon ay nag-decide siyang bigyan ng second chance si Jonathan alang-alang kay Carlo. Hindi kasi niya alam na araw-araw pa lang nagdadasal si Carlo para lamang makumpleto ang kanilang pamilya. Para kay Carlo ay lulunukin niya ang kanyang pride at handa siyang magpatawad. Aniya, sa huli ay mukhang pinagsisisihan naman ni Jonathan ang nagawa nitong kasalanan sa nakaraan at yun lang naman ang importante. Binilhan nga sila ni Carlo ng maraming mga damit at matapos ay inihatid na sila sa bahay sakay ang kotse ni Jonathan. Pinauna nilang pinapasok si Carlo sa loob ng bahay at si Sofia naman ay kinausap si Jonathan ng nahihiya. Jonathan, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Sofia? Gusto kong tuparin ang mga kahiningan ni Carlo. Gusto kong makumpleto tayong muli. Labag sa loob na sabi ni Sofia habang nasa ibaba ang tingin. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan dahil sa sobrang pagkabigla. Totoo ba yan, Sofia? Oo, Jonathan. 10 years din ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. At ito na rin siguro ang tamang oras upang bunutin ang sama ng loob na yun para na rin mapanatag ang kalooban ko. At pati na rin magkaroon ng magandang kinabukasan si Carlo. Maraming salamat, Sofia. Pero Jonathan, wala ka bang ibang babae ngayon? Wala, Sofia. Single ako. At salamat dahil nanatili ka ring single at hindi ka nag-asawa ng iba. Siguro, nakatadhana talaga tayo para sa isa't isa. Maaari mo bang ipangako sa akin ngayon na hinding-hindi mo na kami iiwan ni Carlo?
Hindi mo ako lolokohin? Ipinapangako ko, Sofia. Hindi ko kayo lolokohin at iiwan. Napaluhan naman si Sofia. Si Carlo ay binuksan ang pinto at sumilip. Naantig ang puso niya nang makitang magkayakap ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay kumalat na sa buong neighborhood nila ang tungkol sa relasyon ni Sofia sa mayamang gwapong lalaki na si Jonathan. Sa isang iglap ay bigla na lang naging mabait ang karamihan sa kanilang mga kapitbahay na para bang close sila sa mag-ina. Si Lindsay na nag-akusa noon kay Sofia na nagnakaw ng wallet nito ay biglang nanahimik. Nahanap na kasi niya ang wallet niya. Na-misplace lamang niya ito at wala naman talagang nagnakaw. Samantala, matapos ang isang linggo ay dinala ni Jonathan ang kanyang mag-ina sa kanyang mansyon at pinakilala ang mga ito sa kanyang mga magulang. Nagulat at dismayado ang kanyang mga magulang, ngunit sa huli ay hindi rin naman umangal pa ang mga ito. Hindi kasi nila dinidiktahan si Jonathan sa mga bagay na gusto nitong gawin. Ipinaramdam ni Jonathan ang kanyang pagmamahal kay Sofia upang kunin ang loob nito. Sa loob ng maikling panahon ay mabilis din niyang muling nakuha ang pag-ibig at tiwala ni Sofia. Kaya naman matapos lamang ang 3 buwan nilang pagsasama ay nagpakasal na silang dalawa. Ayaw kasing ibigay muli ni Sofia ang kanyang pagkababae kay Jonathan na kagaya sa pagkakamali niya noon. Gusto niya na kung sakaling mabuntis man siya ulit ni Jonathan ay sigurado na siyang pananagutan siya ni Jonathan. Imbitado ang pamilya ni Sofia at buong pamilya ni Jonathan. Nagsagawa sila ng isang magarbong kasal. Si Carlo ay napaiyak pa nang makitang ikinakasal ang kanyang mga magulang. Masaya siya na sa wakas ay dininggin na rin ng Diyos ang araw-araw niyang panalangin. At doon ay namuhay sila ng masaya, nagmamahalan at kumpleto.